Ja Morant, perfect zero sa pagbalik sa Memphis. At OKC Thunder, legit, mabibigat ang tinatalo. At Kevin Durant bakit makakabalik sa Warriors. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $2,299. Click lamang ang link sa comment section. Or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high-quality shoes. Si Shai Gilgeous-Alexander ay umiskor ng 34 points, Jalen Williams na siyang dumagdag ng 21 points at ang Oklahoma City Thunder ay gumawa ng 18 3-pointers sa laban na ito. At hindi nakaduda-duda na naipanalo nila ang laban kontra Minnesota Timberwolves sa score na 129-106. Si Chet Holmgren at Lu Dort, ang bawat isa ay nakapagtala ng 20 points each para sa Thunder na hawak na ngayon ang 19-9 record sa West, na silang naging 18-39 sa tres na may 46 sa long range at napuwersa nila ang Minnesota sa 24 turnover na nagdala ng 23 points. Inisip ko na ang lahat sa OKC ay nakapaglaro sa both ends sa floor para sa halos buong laban. Ayon kay Gilgeous-Alexander na nakapagtapos ng 14 of 19 mula sa field at nakakuha ng team-high 9 assists. Patuloy nito, kung sakaling gagawin nila ito at paniwalaan ito, karaniwan ang mga bagay ay patungo sa aming daan. Si Dort rin ay naging 5 out of 6 sa labas ng arc. Ang Oklahoma City ay nakapag-shoot rin ng 60.5% mula sa field, at nanguna ng as much as 25 points sa second half, mula sa kanilang pang-anim na panalo sa loob ng 8 laban. Naayon pa nga kay Coach Mark Daigneault, para sa kanya, inisip nitong sila ay naging matalino gamit ang kanilang atake, sila ay napakalakas na koponan para talunin, halata, kailangan naming maging intentional. At inisip ko na ang aming mga manlalaro ay nakagawa ng mahusay na trabaho para mag-execute. Si Anthony Edwards ay ang gumawa ng 25 points para dalhin ang Minnesota sa 22-7. Si Mike Conley ay dumagdag rin ng 17 at Karl Anthony Towns na mayroong 16. Si Towns ay na-miss ang Minnesota's 110-98 win over sa Sacramento Kings noong linggo kasama ang soreness sa kanyang kaliwaang tuhod. Pinasok niya ang laban ngayon na nakapag-average ng 22 points at 9.5 rebounds per game. Si Josh Giddey ay bumalik sa lineup para sa Thunder, matapos nga nitong ma-miss ang isang laban kasama ang left ankle sprain. Siya ay mayroong 10 points at 7 assists sa laban na ito. Ang Thunder ay nanguna sa score na 86-76 sa natitirang 6.27 minutes sa third quarter. Sa panahong itong si Holmgren ay nakuha na ang kanyang pang-apat na foul at nagtungo sa bench. Si Giddey rin ay umupo kasama ang 3 fouls sa natitirang 2 minuto sa laban ang sumunod. Ngunit ang OKC ay napalobo na ang lamang, patungo sa 95-83 sa basket na ginawa ni Gilgeous-Alexander sa natitirang 2.43 minutes. Another 3 mula kay Dort. Sa pagkakataong ito, nakuha na niya ang pang-5 3-pointers sa laban, kasunod ang steal ni Cason Wallace para dalhin ang score sa 98-83. Ito na ang pinakamalaking lamang ng Thunder sa puntos. Ngunit ang Minnesota ay lumaban pa rin. Sa katunayan nakat nila ang deficit patungo sa 100-91 sa 3-pointer mula kay Nickeil Alexander-Walker, na siyang pinsan ni Gilgeous-Alexander. Ito na ang pinakamalapit na nakuha ng Timberwolves. Sa kabilang laban naman mga kaibigan, umiskor si Ja Morant ng 31 points. At ang Memphis Grizzlies ay tinalo ang New Orleans Pelicans sa 116-115 sa overtime. Ang laban na nag-improve na sila sa 4-0. Simula pa man noong nakabalik si Morant sa lineup sa sisong ito mula sa kanyang debut laban sa New Orleans sa maagang linggong ito. Si Desmond Bane ay umiskor rin ng 27, kabilang ang 3 sa final minutes sa regulation, para tulungan ang Memphis na mabura ang 15-point second half deficit. Si Bane rin ay nagawa ang isang game-changing free throw para dalhin ang Grizzlies sa 4-point lead sa natitirang 4 seconds na natitira sa overtime. Si Jaren Jackson Jr. ay dumagdag ng 19 points. Bumawi siya sa mintis nitong free throw sa pagtatapos ng regulation, kasama ang paris na basket sa late overtime na nagbigay sa Grizzlies sa maayos na lagay. Si Ja Morant, na pinangalan ng Western Conference Player of the Week sa maagang laban, ay nakapag-average ng 28 points simula noong nakumpleto niya ang 25-game NBA suspension. Ang Grizzlies ay naging 6-19, bago pa man nakabalik si Morant sa lineup.
Si Zion Williamson ay nagkaroon ng 23 points at 11 rebounds para sa Pelicans, na siyang natalo rin ng double digits, mula sa kanilang huling pagkikita. Si Brandon Ingram ay umiskor ng 24 points at kumuha ng 4 na block shots. Si Jonas Valanciunas ay gumawa ng 17 points at 13 rebounds. At CJ McCollum na dumagdag ng 16 points para sa New Orleans, at nahulog na ngayon sa pangalawang magkasunod na talo sa parehong bahay. Sa kabilang banda naman, ang Phoenix Suns at Golden State Warriors ay wala sa maayos na posisyon ngayon. Ang Suns ay naging 14-14. Sa kabila sa presensya sa Big Three na binubuo ni Kevin Durant na nakapag-average ng 30.9 points per game sa 52.1% field goal, na may 47.3% sa tres at may 87.1% sa free throw. Ang Suns ay nagkulang sa toughness, depth, at nakarank sa 16th sa offense at 15th sa defense, na kung saan nagpapakita ito sa kanilang masamang paglalaro. Walang duda, hindi magtatagal magiging unsettled at frustrated ito kasama ang franchise. Meanwhile, ang Golden State Warriors dynasty ay nasa panganib at napa-improve sa 15-14 record sa panahong ang team ay nakikitungo ngayon sa suspension ni Draymond Green. Si Green ay ang leader sa team, ngunit nakaharap siya sa indefinite suspension kasunod ang kanyang ejection, sa panahong sinuntok nito ang Suns center na si Jusuf Nurkic. Kung sakaling ang Warriors ay seryosong gustong mag-upgrade sa roster, pwede nilang gamitin si Draymond para mabuksan ang sitwasyon na makabalik si Durant sa Bay Area. Si Durant ay ang kumompleto sa isa sa best teams ever na nabuo sa Warriors, sa pagitan noong 2017 at 19. Ngayon, tanaw na ang posisyon ngayon ng Phoenix ay hindi eksaktong nagtungo. At ito ay ramdam sa panahong nakita ang body language nito dahil sa frustration. Isang perpektong gawin na magtapos para ilipat si Green, na siyang kilala noong nakaalitan ni Durant sa Warriors. Bukod dito, meron pang mga iilang rason kung bakit makabuluhan para sa parehong Warriors at KD ang deal na ito. Una, ang team system ay perpekto para kay Durant. Ang Golden State Warriors ay ginagamit bilang team system na naka-align at perpekto sa estilong paglalaro ni Kevin Durant. Kasama ang formidable seasoned veterans na tulad ni Stephen Curry at Klay Thompson, kasama ang talento sa tabi ni Andrew Wiggins at Jonathan Kuminga. Ang team's emphasis sa ball handling, equal offensive involvement, at collective leadership ay napalakas pa sa addition ni Chris Paul. Natitiyak na isang malaking pagbabago muli ito sa Warriors organization at sa buong NBA. Pangalawa, si Stephen Curry ay ang perpektong teammate. Ang exceptional qualities bilang teammate, si Stephen Curry, ay ang pagkakaroon sa kanya na siya ay perpektong partner para kay Durant. At bilang isang mukha ng franchise, ang selflessly, na ibahagi ni Curry ang spotlight sa court, ay ang isang bagay para tanggapin ni Durant nang bukas na bumalik ito sa team, gaya noong 2017 at 19. Pinakita nila ang pagiging championship-winning environment characterized sa mutual respect. Sa on-court, ang off-ball prowess ni Curry at remarkable floor spacing abilities ay nag-complement sa paglalaro ni KD, isang pagkakaroon ng dynamic superstar duo para mahirapan ang mga opposing defenses. Sa katunayan, si Stephen Curry ay nakapag-post ng 28.3 points per game sa kanyang 42.1% sa seasong ito, na kung saan nangangahulugan ito sa loob ng court, na kompletong makakapagbukas siya kay Durant, na siyang nagbabuhat ngayon sa Suns. Parehong sa labas at loob ng court, ang positive at team-oriented attitude ni Curry ay ang pagiging ideal teammate para sa potential return ni Kevin Durant sa Warriors. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.